Usap ka, lingkod ko'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatanging pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatanging pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Kailan may tila layo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may tila layo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko, tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking maranasan. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman,
Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Meron pong isang character sa Bible na alam ko po ay kilalang-kilala ng bawat isa sa atin. So, siya po si Joseph, na anak ni Jacob. At si Joseph po ay favorite ng kanyang father. At dahil siya ay favorite ng kanyang ama, nagsiselos yung kanyang mga kapatid sa kanya. Kaya dumating sa punto na siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid dahil sa pagkaingit na ito. Marahil meron po sa atin dito na siya si Joseph, or meron sa atin dito na si Jacob, o meron dito sa atin na sila yung mga kapatid ni Joseph. Ang Panginoon po, ang author ng family, at ayaw niya na nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi sa pamilya. At sa oras pong ito, kung meron po sa atin na nakakaramdam ng pagkainggit, pagsiselos sa kanyang mga kapatid, o galit sa kanyang mga magulang dahil pakiramdam niya hindi siya binibigyan ng pagmamahal, hindi siya binibigyan ng atensyon nito. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming makapangyarihang Diyos, tunay Panginoon na ikaw po ang creator ng aming pamilya. At alam namin, Panginoon, hindi mo nais na magkaroon po kami ng mga pagkakabaha-bahagi sa pamilya. Marahil meron po sa amin sa oras na ito na nakakaranas ng pagsiselos, ng pagkainggit sa kanyang mga kapatid, dahil po pakiramdam niya ay hindi siya binibigyan ng atensyon ng kanyang mga magulang. At marahil meron po sa amin ngayon ay nakakaranas po ng pagkagalit sa kanilang mga magulang. Dalanan po namin aming dakilang Diyos. Patuloy niyo pong alisin niyo. Patuloy niyo pong ayusin ang aming mga puso, Panginoon. Makita lamang namin, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan po ng aming pong mga magulang na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, I pray for all the families, Panginoon, ng aming pong iglesia. Patuloy mo po kaming pagpupuri. Patuloy, Panginoon, na ikaw yung maging center, Panginoon, upang anuman yung mga bagay na hindi po namin na pagkakasunduan, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na ang makita namin ikaw lamang. Yung Diyos na mabuti, yung malaking Diyos na tunay na sa amin ay nagpapadama ng pagmamahal, Panginoon. Maging Panginoon sa mga oras na ito, meron po kami mga kapatid na may mga tayong pasasalamat, meron po mga nagdaos ng kaarawan, meron po may daos ng anibersaryo ng kasal, Panginoon. Patuloy niyo pong ibarana sa kanila ang aming dakilang Diyos, ang inyong pagsama, ang inyong masaganang biyaya. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa inyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil pinagbubukod niyo po kami, Panginoon, bilang isang pamilya, Panginoon. Salamat, aming dakilang Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Sa iyo po ang pinakamataas na pagdakila at pasasalamat sa mga pamilihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal, tanggapin niyo po ang paspas mula sa ating Panginoon. Pagpalain naman kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at pagpag sa inyo. Ilingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at kayo ng kapayapaan. Na ngayon, at pakailan kayo ng paman. Amen. Isang mapagpalang araw po ng pagsamba sa inyo, mga minamahal ng mga kapatid. Kumusta na po kayo? Miss ko na po kayo. Pero okay lang po yan. At nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil talagang walang nakakahadlang sa atin para ang ating Panginoon ay hindi po natin masamba in spirit and in truth. Ito pong mga nakaraang Sundays, ang atin pong tinatalakay ay patungkol sa family. Hanggang sa sumapit po tayo doon sa atin pong anniversary. At gayon din po mula ngayon hanggang sa next Sunday, patungkol pa rin po sa pamilya ang atin pong tatalakayin. Hayaan po nating turuan po tayo ng ating Panginoon dahil alam ko po na ito ay para sa ikabubuti ng ating pong mga sarili-sariling sambahayan. At kayo din po, ine-expect po ng inyong pong lingkod na katabi niyo po ang miyembro ng inyong pong pamilya at meron lamang po akong request. Kung maaari po ay ilagay niyo po yung pamilya niyo dito po sa comment section at kung ilan po kayo, kung ilan po yung kasama niyo na nananambahan ngayon. Okay po, so ito po ay gagamitin po natin para sa maayos na recording ng ating pong simbahan patungkol doon sa dami ng
nananambahan sa atin online. So, purihin po ang atin pong Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po muli kami dahil hindi man kami nagkasama-sama physically, face-to-face, ay hindi naman po nahadlangan yung amin pong pagsamba sa inyo, Panginoon, ang sama-sama pa rin online. Kaya maraming pong salamat sa napakalaking opportunity ito na makapag-worship kami sa inyo, makapakinig kami, Panginoon, ng inyong pong mga salita, and truly, O Lord, ay masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy na ihanda ang amin po mga sarili sa anumang bagay na inyo pong ituturo sa bawat isa sa amin ngayong araw. Maraming pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So today po, partly ang ating pong tatalakayin ay bahagi noong Detour series. Ang ating pong topic ngayon, Joseph and His Family Part 1. An Ancient Family with Modern Problems. So basically, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw ay patungkol doon sa dysfunctional family. Ano po ba ang ibig sabihin ng dysfunctional family? Ang sabi po ng isang author and counselor na si Ruth Junhan, yung daw dysfunctional family ay yung pamilya na dahil sa hindi maayos na pag-uugali ng isang parent, no? Whether tatay or nanay, ay hindi na-develop yung sense of individuality and relational skills among family members. Yung mga anak, hindi nila alam kung ano yung kanilang identity, hindi nila alam kung sino sila, no? At hindi rin na-develop yung maayos na pakikipagrelasyon sa bawat miyembro ng pamilya. Pangalawa, ang sabi niya, yung daw dysfunctional family ay isang pamilya na ang miyembro nito ay mayroong kapansanan sa emosyon, mayroong kapansanan sa physical, at mayroong kapansanan sa spiritual. At nakakaapekto po ito sa buong sambahayan. At pangatlo, yung dysfunctional family, lahat ay negatively affected kapag kahit ang isang member ng pamilya ay mayroong problema. For example, dumating ang isang miyembro ng pamilya, isang anak, at pagkatapos umiiyak, nag-react kaagad si tatay. Nag-react din kaagad si nanay. At pagkatapos yung mga kapatid, ang hanap ay kulo, gustong sugurin kung sino man yung nagpaiyak o sa kanilang kapatid na hindi naman nila iniisip ano ba yung naging background. Bakit ba? Ano ba yung nangyari? Yun po ay dysfunctional family. Now, ano po yung sinasabi ng Bible patungkol po dito? Ang sabi sa Kawikaan 11:29, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema. Gugulo ang pamumuhay. Meanwhile, yun daw functional family ay isang pamilya na kung saan yung mga magulang, both parents, no? Both parents ay merong maayos na pag-uugali, merong mature behavior, at dahil doon nakukultivate po yung individuality at yung maayos na pakikitungo ng mga family members. At gayon din, ang functional family ay yung pamilya na kung saan healthy yung emosyon, healthy yung pag-iisip, at nagkakaroon ng spiritual growth, nakukultivate yung spiritual growth among family members. And lastly, ang functional family ay yung pamilya na kung saan kapag meron silang na-encounter na problema, nakukultivate din yung ability na harapin yung problema with confidence at support doon sa family member na nagkaroon ng suliranin. Now, ano naman ang sinasabi ng Bible patungkol po dito? Ang sabi po sa Kawikaan 14:26, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Now, pag-usapan po natin yung dysfunctional family ni Joseph, at alam niyo po, napaka-komplikado po nito. Tingnan niyo po ito.
Ito pong si Jacob, yung tatay ni Joseph, ay merong dalawang asawa. Si Leah at saka si Raquel. Meron din po siyang dalawang concubines. No? Yun pong concubines, sa mas mababaw na meaning, mistress. O sa atin, kabit. Pero, kasama doon sa loob ng pamilya. No, kasama mismo doon sa loob ng kanilang tahanan. At ganyan din, meron siyang 12 anak at isang anak na babae na si Dinah. At kung babasahin po natin ang Biblia, kung paano nabuo yung kanya pong relationship sa kanyang mga asawa at kung paano nagkaroon ng mga anak, alam niyo po, napaka-masalimuot. Maraming inggitan, maraming mga dayaan, meron ding mga pagpapabaya. Now, habang pinag-aaralan po natin, ito pong pamilya ni Joseph, let us reflect on our own family. Tingnan po natin yung ating pong sariling pamilya. Huwag po natin tingnan yung ibang pamilya, no? Kasi po ang nagiging problema, ang tao kapag nakikinig ng mensahe, sinasabi, ay, hindi para sa akin to. Ay, para doon sa pamilyang to. Kasi may problema yung pamilyang yun. No, ang isipin po natin, yung sarili po nating pamilya. Isipin po natin na tinuturuan po tayo ng ating pong Panginoon. Tinuturuan ang ating pong sariling pamilya ng ating Panginoon, hindi yung pamilya ng ibang tao. Lagi po natin tatandaan, ang atin pong mga sariling sambahayan ay meron pong mga family dysfunctions. Meron po tayong mga skeletons in the closet. Ano po ibig ko sabihin? Meron po tayong mga sariling tinatago sa atin pong mga sariling sambahayan. No, sa isang banda ng ating pong buhay, tayo po ay nagkamali at isipin po natin at pasalamatan ng ating Panginoon na ngayong araw ay tinuturuan niya tayo. Nung ibig sabihin, hindi pa siya tapos sa atin, hindi pa siya tapos sa atin pong sariling sambahayan, still, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga dakilang bagay para sa ating sarili at para po sa ating pong pamilya. Ito pong pamilya ni Joseph, yung kanya pong generational heritage o yung kanya pong lahi, maging yung kanya pong immediate family, were both highly dysfunctional. Meaning, yung kondisyon po sa loob ng pamilya, sa loob ng kanila pong lahi, ay hindi maganda. Meron pong mga unhealthy behaviors, meron pong mga unhealthy attitudes within them. No? At malaking bahagi ng buhay nitong si Jacob ay nakarakterize o nakilala by deception. Yan po ay atin pong makikita in Genesis chapter 27 hanggang chapter 33. Halimbawa, yung pagkakaroon ng favoritismo ni Rebecca. Si Rebecca po ay anak o asawa ni Isaac. No? At pandaraya na sinang-ayunan din naman ng kanyang anak na si Jacob. Alam ko po, alam niyo po yung istorya niya. At pagkatapos, dahil doon sa pandaraya ni Rebecca at saka ni Jacob, nung mag-ina, nagalit yung kapatid ni Jacob na si Esau, at dahil doon ay pinapunta nitong si Rebecca, itong si Jacob doon sa Mesopotamia para doon magtago. No? Na sinang-ayunan din naman ni Jacob. At napakarami pang iba. Punong-puno ng pandaraya. At ito pa po yung ilan. Sa kanya mismong sariling pamilya, Joseph's brothers were consumed with revenge. Alam po natin, yung nararamdaman noong kanyang mga kapatid, puro paghihiganti, no? Dahil sa kanya, no? Dahil doon sa mga nararanasang dysfunction, nararanasang mistreatment mula doon sa kanilang magulang na si Jacob, at gayon din, ito pong tatay ni Joseph na si Jacob at yung maging yung kanyang lolo, no, ay meron pong conflict of avoidance and passivity. Yun po bang umiiwas sa mga bagay-bagay
nagsisinungaling para makaiwas, at pagkatapos, yung kawalang pakialam at pagpapabaya. For example, sa Genesis 26, verse 6 to 11, para lang makaiwas, no? Para lang makaiwas sa iniisip na kapahamakan, nagsinungaling si Isaac patungkol sa kanyang asawang si Rebecca. Alam niyo po, halos magdulot ito ng kaguluhan at sobrang kahihiyan sa lugar na kanilang kinaroroonan. Gayun din, not to mention pa yung nangyari ilang taon na yung nakakalipas tungkol naman doon sa pagsisinungaling ni Abraham patungkol doon sa kanyang asawang si Sarah, di ba? Isang pagkakataon para lang din makaiwas doon sa iniisip ni Abraham na baka patayin siya dahil maganda yung kanyang asawang si Rebecca, pinagsinungaling din. No? Sinabi na sila ay magkapatid para lang hindi siya mapatay para makuha yung kanyang asawa. Yun pong chapter 35 verse 22, ito po ay isang napakalungkot na istorya patungkol kay Bilha. Si Bilha ay concubine, isa sa concubine ni Jacob. Ito pong asawa ni Jacob na ito, na si Bilha, ay sinipingan ng kanyang anak na si Ruben. Alam niyo po, ang sabi sa Bible, narinig niya ito. Nalaman niya ito. Ang tanong nga ng iba, ano yung kanyang narinig? Baka ang narinig niya ay yung sigaw ng sakit na nararanasan nitong si Bilha habang walang respeto siyang sinisipingan ni Ruben. Ang tanong, meron bang ginawa si Jacob? Wala. Hinayaan niya lang. Hinayaan niya lang. Passivity. Kawalang pakialam. Pagpapabaya. Ganun yung nangyari. No, at pagdating sa mga anak, ay ganito naman yung kanyang naging trato. Ang sabi sa Genesis chapter 37 verses 1 to 4, ang sabi, Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. Now, Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age. And he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Ano nangyari? Jacob blatantly expressed his favoritism. His what? His favoritism by making Joseph a richly ornamented robe. Ang ibig sabihin, naging very obvious at naging very offensive doon sa ibang mga kapatid ni Joseph yung expression of favoritism nitong si Jacob para sa kanyang anak na si Joseph. Ginawa ng isang ornamented robe. Mahalaga na maintindihan natin yung significance ng clothing doon sa biblical world para mai-apply po natin doon sa atin pong matutunan sa atin pong modern family today. For example, in addition to gender differences, yun pong clothing ay marker of identity for all classes of people. Ito po yung significance of clothing for them. Tingnan niyo po ito. Yun pong hari, nare-recognize po siya by his robes of office. Alam po natin, ang itsura ng hari noong mga panahon na yun, napakaganda ng kanyang kasuotan, siguro nga po ay meron pang korona, siguro nga po ay meron pang hawak-hawak na baton, siguro napakaganda ng kanyang pong mga sandalyas, meron pa siguro po siyang mga
ano ba tawag doon? Yung mga inilalagay sa kanya pong braso. Napakaganda ng kasuotan ng hari at marirecognize niyo po ang hari during their time. Pangalawa, yun pong priest ay nasa-set aside, yun pong mga saserdote ay nakikilala kahit kasama niya yung maraming tao sa pamamagitan ng kanya pong linen vestments, no? At yung kanya pong breastpiece at yung kanya pong turban. Meron pong turban yan mga nakalagay sa ulo. At kahit nakahalubilo po sila sa mga tao, kilala niyo po yung mga pare o yun pong mga saserdote. Gayun din po, yung mga nagluluksa, ang ginagawa po nila, pinupunit po nila yung kanilang sariling damit at pagkatapos nagdadamit po sila ng sako para ipakita yung kanilang pagdadalamhati. At gayon din po, yung mga prisoners of war, sila po ay hinuhubara naman ng kanila pong damit para ipakita na inalis na sa kanila yung kanila pong personal identity. Now, nung itong matandang si Jacob, ay binigyan si Joseph ng special robe na meron pong long sleeves. Binigyan niya po yung kanyang paboritong anak ng sign of special privilege. Ano po yun? Ito po si Joseph ay exempted doon sa mga shepherding duties. Bakit? Kasi po yung long sleeve ay nakakahadlang para habulin yung mga tupa. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Jacob na itong anak kong to, hindi siya pwedeng pumunta sa parang, hindi siya pwedeng mag-tend noong mga tupa. No, para sa inyo lang yan, yung gawain yan, sa inyo yan, ibukod nyo ang aking anak. Parang gano'n yung kanya pong sinasabi. Now, ano ang nangyari? Yung kanya pong mga kapatid, nagalit kay Joseph. At yung pagkakamali nitong si Jacob ay naging very evident, no? Naging very evident noong yung kanya pong mga hindi naman nagseselos parang basta jealous, no? Meron pang ibang meaning yun Basta yung kanya pong mga jealous sons ay kinuha itong si Joseph, hinubara ng kanyang sariling damit, at pagkatapos, ibinenta into slavery. At pagkatapos, ginamit yung kanya pong damit, itinubog doon sa dugo ng isang hayop at ipinakita kay Joseph para evidence na patay na raw itong si Joseph. Now, meron ho bang halaga yung sinasabi ko? Yes. Merong bearing yon. Merong bigat yung atin pong pinag-uusapan. Ano yon? Tingnan po ninyo ang mga verses na ito. In Genesis chapter 37, verses 5 to 11, medyo mahaba po, no? Pero pagtsagaan po natin basahin. Ang sabi po dito, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father, as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Ano nangyari? Joseph's brothers were filled with hatred and jealousy. Paninibugho, yun yung word. Paninibugho at galit yung nabuo sa kanila pong puso. Now,
Take it seriously. Mga minamahal na mga kapatid, especially parents. Tayo mga magulang. At yung bawat individual at kabataan ngayon na nagpaplanong magpakasal, nagpaplanong bumuo ng inyong sariling pamilya, pakinggan niyo po itong mabuti. Favoritism is real. Totoo ang favoritismo. And the result could be dangerous. Ang resulta ng favoritismo sa pamilya ay maaaring magdulot ng hindi maganda. Hindi lang doon sa mga anak, kundi sa lahat ng miyembro ng sambahayan. Alam ko po na mahirap po ito. Mahirap dahil meron talagang masasabi yung mga anak. Isa po ito sa realidad ng relasyon ng magulang sa anak. At kaya napakahalaga na tingnan po natin ang bagay na ito. Pagtuunan po natin ito ng pansin. Huwag po nating baliwalain, mga minamahal na mga kapatid. Now, tingnan po natin itong mga verses na ito. Genesis 37:18-28. But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes that dreamer, they said to each other. Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Don't shed any blood. Throw him into this cistern here in the wilderness. But don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty. There was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. Verse 28, so when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. Mga kapatid, ang nangyari, lumala pa. Lalong lumala ang sitwasyon at ang mga pangyayari. Dahil, number 5, Joseph's brothers were demonstrated their hatred by betrayal. Tingnan niyo po ito. Joseph's brothers plotted how to kill him. Yung kanya mismong mga kapatid ay nagplano kung paano papatayin yung kanilang kapatid. Hindi po natin maiaalis. Hindi po natin maitatanggi from the Bible. Yung inisip nila na patayin yung kanilang sariling kapatid. Now, ang iniisip ko ganito, imagine niyo po ba yun? Gawin yun sa sarili niyong dugo. Ang sabi nga sa Bible, ang hindi magmahal sa sariling kapatid ay masahol pa sa taong walang pananampalataya. At ang dyablo ang ama ng sino mang namumuhi sa kanyang sariling kapatid. Yun pa rin, kanilang pinag-isipan. Yung pa rin yung kanilang ginawa. No? Ganyan din, pangalawa, itong si Reuben at saka si Judah ay nag-intervene. No? Pampalubag loob. Pagbabasahin po natin ang Biblia para i-save yung buhay nitong si Joseph. Yes. Salamat. Salamat. Pero meron pa
pa silang pwedeng gawin. No? Meron pa silang pwedeng gawin. Sila po ang pinaka mga panganay doon sa mga magkakapatid. Dapat nanindigan talaga sila doon sa kung ano ba yung tama. Hindi para patayin, hindi rin para ibenta. No, dapat nanindigan yung mga panganay sa kung ano ba ang tama nilang gawin. Kaya kayo pong mga panganay, pakinggan niyo po ito. No, kayo pong mga panganay at kayo pong mga tumatayong panganay. No, may magpakapanganay po kayo. No, tayuan po natin yung ating pong posisyon ng pagiging panganay. No, mahali po natin sabihin na si Reuben at saka si Judah ay sila po yung mga naunang nakaranas noong negligence ng kanilang mga magulang, pero alam pa din natin kung ano yung tama, hindi ba po? Di ba? Hindi mo natin pwedeng sabihin na kasalanan to ng magulang ko eh. Ganito ako pinalaki, no. No. Hindi naman po sila mga batang isip eh. Hindi naman po sila mga 7 years old pababa na hindi po alam kung ano yung desisyon na dapat po nilang gawin. Mga matatanda na po sila. At tayo po ay mga matatanda na po tayo para alamin at desisyonan yung mga bagay na dapat po nating gawin at tama nating gawin para po sa atin po mga sarili-sariling pamilya. Pangatlo, his brothers sold Joseph to Midianite merchants heading to Egypt. Matiis nila mapalayo yung kanilang anak maging alipin sa Egypto. Ako nga po, merong pagkakataon na dala-dala ko po yung aming pong bunso na si Ernest. Dumudungaw ako dyan sa Robinson, sa taas, dumudungaw ako, habang hawak-hawak ko po si Ernest. Takot na ako eh. Takot. Ganyan din, merong isang pagkakataon na yan pong si Ernest ay nawala sa Divisoria. Ilang minuto na nawala sa Divisoria. Hindi po namin alam kung ano yung amin pong gagawin dahil sa takot. At ito pa, kahit nga po aso eh. Kahit nga po pusa nawawala sa atin, nalulungkot po tayo eh. Yun pang atin pong sariling kapatid. Isipan po natin ito, mga minamahal na mga kapatid. At lahat ng ito ay pwede po natin ituro ng pinanggalingan ay yung kasalanan ng mga. Ito po ang ibig kong sabihin. The sins of the father. Tingnan niyo po yung nangyari. Decades after Jacob made a sin of deception. Tingnan niyo po ito. In Genesis chapter 37, verses 31 to 36, ay ganito po ang atin pong mababasa. Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat, and dipped the robe in the blood. They took the ornate robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." He recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces." Then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. "No," he said, "I will continue to mourn until I join my son in the grave." So his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of the Pharaoh's officials, the captain of the guard. Ano po yung nangyari? Ito pong mga merchants, yung pong mga mangangalakal, ay ibinenta si Joseph kay Potiphar. Napalayo doon sa kanyang ama, napalayo doon sa kanyang kinalakhang lugar, napalayo din doon sa kanyang pong mga kapatid, at ibinenta dito po kay
Potiphar. Pangalawa, yun pong Jacob, yun pong mga kasalanan ni Jacob of deception ay itinuloy. No, perpetuated. Ibig sabihin, itinuloy by his sons. Ano nangyari? The brothers deceived their father with Joseph's blood-soaked robe. No, nagsinungaling sila, no, gumawa sila ng pandaraya, no, dito kay Jacob nung ipinakita yung blood-soaked robe nitong si Joseph. At ano nangyari? Bilang resulta, ito pong si Jacob ay nagluksa, no, nagluksa, and he refused to be comforted. Ano po ang ibig kong sabihin dito sa mga bagay na ito? Bumalik sa kanya yung mga ginawa niya. Bumalik sa kanya yung kanyang mga ginawa. Siguro may imagine natin ano ba iniisip ni Jacob noong mga panahon na yon, bukod pa doon sa nagdadalamhati siya sa pagkamatay, doon sa peking pagkamatay ng kanyang anak. Siguro, kinu-question niya yung kanyang sarili. Ano ba yung hindi ko nagawa? O ano ba yung nagawa ko para sa aking mga anak? Ano ba yung pagpapabaya na nagawa ko para sa kanila? Siguro, yung kanya pong negligence noong mga nakaraang mga taon ay bumalik sa kanya, nag-flashback siguro sa kanya. At siguro, sinisisi niya yung kanyang sarili, no, doon sa mga bagay na hindi niya na kayang ibalik. Siguro, yun yung mga naglalaro sa isip, yun yung nagto-torture dito sa isip nitong si Jacob, and he refused to be comforted. Alam niyo, sabi ni Jacob, no, hindi. Magluluksa ako hanggang sa makasama ko na ang aking anak. Hanggang sa makapiling ko na ang aking anak. Ngayon, ano ang point? Ano ang punto sa pinag-uusapan po natin na ito? Sisisihin ba natin ang magulang? Ang point, meron po tayong magagawa ngayon. Magulang ka man o anak ka man, meron kang magagawa ngayon. No, tandaan po ninyo ito, mga minamahal na mga kapatid. Lahat ng desisyon natin, lahat ng aksyon natin ngayon will somehow affect our families, most especially our children and our children's children tomorrow. Yun pong decision po natin ngayon, yun pong gagawin po natin ngayon will somehow makakaapekto po ito, hindi lang po sa sarili natin, no? Hindi lang po sa sarili natin, kundi maging sa atin pong sariling pamilya, lalo tigit sa atin pong mga anak, at sa magiging mga anak ng atin pong mga anak. Gusto ko po kayong bigyan ng example. Ito pong si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego, ay mga Hudyo na pinapaluhod at inuutusan ni Haring Nebuchadnezzar na sumamba doon sa Diyos-Diyusan, gintong Diyos-Diyusan na kanyang ipinagawa na napakataas at napakalapad. Ano ginawa nila? Sumunod ba sila? Ang sabi nila, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyusang pinagawa po ninyo. Iligtas man kami o hindi kami sasamba sa Diyos-Diyusang inyong pinagawa. Bakit ano iniisip nila? Yung kanila pong sariling patotoo. At alam nila na yung kanilang desisyon na gagawin makakaapekto sa kanilang mga anak, makakaapekto sa lahat ng mga Israelita, at makakaapekto sa mga susunod na henerasyon. Kaya lagi po natin tatandaan, mga minamahal na mga kapatid, hindi lang po tayo gumagawa ng desisyon for ourselves. Hindi lang po tayo gumagawa ng desisyon para sa sarili natin. Gumagawa rin po tayo ng desisyon para sa kinabukasan ng atin pong pamilya, lalo tigit ng atin pong mga anak. Kaya, i-consider po natin itong mga bagay na ito. Consider po natin. Ganyan po yung ancient family. Noon, no? Ganyan yung kanilang kondisyon. At maaaring yan pa rin po yung realidad in our modern time.
O maaari po natin sabihin na yung meron tayo ngayon ay reflection na kung ano yung nangyari noon. Now, tatanggapin ba natin itong realidad na to? Tatanggapin ba natin na totoo itong realidad na to? Yes! Yes! But do not let, listen to this, do not let your tomorrow be defined by the dysfunctions of our families today. Kung meron mang dysfunction ang pamilya ngayon, hindi maayos na relasyon, hindi maayos na pag-uugali sa isa't isa, mga maling desisyon, huwag po nating hayaan na yung dysfunction ngayon ay i-define yung atin pong pamilya sa mga susunod na mga araw. Ang sabi ng isang ng mangangaral, recovery from dysfunctional family patterns is not easy. It requires a transformation at the deepest levels. God has promised to be actively involved in this transformation. Hindi naman talaga madali yung pattern ng dysfunctional family, yung makarecover ka doon sa pattern ng dysfunctional family. Hindi madali po. Hindi po madali. Talagang nangangailangan to ng malalim na transformation, malalim na pagbabago, at ang pangako ng Diyos to be actively involved in this transformation. Kaya pakinggan niyo po ito, mga minamahal na mga kapatid. Meron po tayong God the Father. God the Father. Na napaka-merciful at nagmamahal sa bawat isa sa atin, nagmamalasakit sa bawat isa sa atin, at meron po tayong kayang gawin dahil sa tulong ng atin pong God the Father. Do not let your life be separated from His loving, teaching, and correcting presence. Ang Diyos Ama natin na nagmamahal sa atin, napakamahabagin at nagmamalasakit sa atin pong pamilya, nandyan lang po siya at meron po siyang magagawa, meron po tayong magagawa sa tulong ng atin pong God the Father. Pero wag lang po nating hahayaan na mapahiwalay po tayo doon sa loving, teaching, and correcting presence of God. Ano po ang ibig kong sabihin? Baka sinasabi po ninyo, nagkakamali ata si Pastor. Ang Diyos ay everywhere. He is omnipresent. Yes, yes, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero sa mga panahon, mga minamahal na mga kapatid, na ikaw ay hindi nagpapatama, sa mga panahon na galit ka at ayaw mong magpatuwid, sa panahon na meron kang mga bagay na ginagawa sa sarili mo na hindi maganda at ayaw mong magpaayos, ito po yung mga panahon na ikaw mismo inilalayo mo yung iyong sarili sa loving, teaching, and correcting presence of God. Kaya mga minamahal na mga kapatid, huwag kang lumayo sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa God the Father. Lagi po natin tatandaan, God will not work in you if you will keep yourself separated from Him. Mahalaga, meron pa rin po tayong magagawa. Sa ating kapanahunan, huwag po nating hayaan na desisyonan ng ating pong nakaraan, yung present natin ngayon, o kung yung present natin ngayon, huwag po nating hayaan na bigyang kahulugan at diktahan yung mangyayari sa atin sa kinabukasan, sa ating pong sariling pamilya. At yan po ang ating pong pag-uusapan next week. Puri ay sa Diyos lamang sa araw na ito at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Magdakila naming Diyos, napakahalagang mga bagay ang amin pong pag-usapan patungkol sa amin pong pamilya. Salamat po dahil pinahintulot po ninyo na malaman namin ito. Makita namin ito. Mabalikan po namin yung amin pong pamilya. Dahil
meron kang gagawin sa pamilya ng bawat isa sa amin dahil hindi ka pa po tapos. Hindi ka pa po tapos. Kaya narito po ang bawat isa sa amin at iniharap din po namin ang aming po mga pamilya sa inyo. Hindi po kami lalayo. Handa po kaming magpatuloy. Patuloy niyo pa rin po kaming hubugin ayon sa pamilya na nais mo na meron ang bawat isa sa amin. Sa inyo ko po pinagtatagubilin ang akin po mga minamahal na mga kapatid. Nasaan man silang dako ng Pilipinas o sa ibang bansa, kami man, Panginoon, ay nasaan mang dako, lalo tigit ang bawat pamilya na nasa loob ng sarili-sariling sambayan. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming pong dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig, sa ingay man, bulong mo'y natatanging, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatawag.